Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Tradisyonal na pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand nagsimula na. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo bumilis sa 2.9% noong Disyembre. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ang unang full cabinet meeting ngayong 2025. Sa MBC TV correspondents, driver ng van na nasangkot sa aksidente at ikinasawi ng 4 katao, kinasuhan na sa Davao City. Sa MBC TV Sports, Pinay 5, makakaharap ang Kuwait sa opening ng Futsal Asia Cup qualifiers. At sa Showbiz Pater, John Estrada, mariing itinanggi ang pagkakalink kay Barbie Imperial. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Malungkot ang pagsalubong ng 5 individual sa bagong taon matapos ang isang insidente sa Negros Oriental. 2 sa kanila ang nasawi habang 3 naman ang kasalukuyang nagpapagaling na naaksidente habang binabaklas ang isang Christmas tree. Tinutukan yan ni Rex Cantong. Hala, lain na kurintihan. Palungo na? Wala na napalot na gini ang tilo. Laluya, oy. Patay ang 2 katao habang 3 ang sugatan matapos na kuryente sa barangay Poblasyon, Bayan ng Mabinay, Negros Oriental. Ayon kay Negros Oriental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Stephen Pulinar, nangyari ang insidente kahapon. Ang mga namatay kinilala na si Elni Endencio, 41 anyos, kagawad ng Barangay Aribasore, at Jonel Tinibroso, 31 anyos, forklift operator, residente ng Barangay Mayapuse ng nasabing bayan. Sugatan naman si Barangay Aribasore, kagawad JR Norbe, SK chairwoman ng Barangay Banban na kinilala na si Realin Villares, at Kim John Padasay, 30 anyos, barangay secretary ng Barangay Aribasore. Dagdag pa ni Polinar, base sa initial na investigasyon habang nagtatanggal ng Christmas decoration ng mga biktima sa kanilang barangay nang mangyari ang pagkakuryente ng nasabing mga residente. Ang 3 biktima ang dinala sa ospital sa lungsod ng Dumaguete. Ang nasa stable na ang kondisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 4 na oras namang maagang nagbukas ang Quirino Grandstand ngayong taon para sa mga pinipilahang pahalik sa Poong Jesus Nazareno o dahil na rin sa maagang pagdagsa ng mga deboto kagabi. Ang mga detalye tinutukan ni Wina Hesoro. Nagsimula ng mas maaga sa schedule ngayong taon ang tradisyonal na pahalik na naging bahagi ng taunang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Nakatakda sanang magsimula ang pahalik alas 12 ng hating gabi, ngunit sinimula nito ng mas maaga sa schedule dahil sa dagsana ang mga deboto pagkatapos ng isinagawang misa. Ayon sa Manila Police District o MPD, opisyal na sinimula ng mga otoridad ng simbahan ang pahalik sa imahe alas 8:05 kagabi sa Quirino Grandstand.
Grandstand. Nasa humigit kumulang 300 katao ang pumila sa unang oras ng pagbubukas ng pahalik at umabot sa humigit kumulang 600 katao bago mag-umaga. Hanggang Huwebes, January 9 ang pahalik at pagkatapos ay isasagawa ang tradisyonal na prosesyon o traslasyon mula Quirino Grandstand hanggang sa Minor Basilica at National Shrine of Jesus Nazarene o Quiapo Church sa Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng mga paghahanda sa Traslasyon 2025, nasa 1,500 na puwersa ng Southern Police District ang nakatagdang ipakalat upang tiyakin ang kaligtasan ng mga deboto. Ang mga pinakahuling balita sa naturang paghahanda, tinutukan yan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miss Kay, 1,500 tauhan nga ng Southern Police District ang tutulong sa pagsiguro sa seguridad ng mga deboto sa traslasyon. Kanina isinagawa ang send-off ceremony sa punong tanggapan ng SPD sa Fort Bonifacio sa Taguig. Ayon dito kay District Director Brigadier General Manuel Abrugena, misyon ng mga pulis na tiyakin ang kaligtasan ng milyong-milyong deboto na makikiisa sa taunang traslasyon. Mamayang alas 4 ng hapon, pupunta na sa Maynila ang mga ide-deploy na SPD personnel na tatagal naman yung duty hanggang sa January 10 o hanggang matapos ang aktibidad ng Nazareno 2025. Partikular na babantayan ng mga pulis mula sa SPD yung Quirino Grandstand sa Maynila. May sasama mismo sa traslasyon at hanggang sa simbahan, may nagkatutok din silang mga tauhan. Samantala, sinabi naman ng National Capital Region Police Office na epektibo na bukas ng alas 7 ng umaga ang liquor ban sa 500-meter radius sa bisinidad ng Quirino Grandstand at sa simbahan ng Quiapo hanggang alas 7 ng umaga sa January 10. Iiral na rin yung gun ban sa buong Maynila mula alas 12:01 ng hating gabi ng January 8 hanggang alas 12:01 ng January 11. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, nagpapatuloy naman ang pagtutungo ng mga deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik. Naroon ang ating kasamang si Sherwin Alfaro. Sherwin, kamusta na ang sitwasyon dyan? Go ahead, Sherwin Alfaro. Babalikan natin si Sherwin Alfaro dyan sa Quirino Grandstand. Andiyan na, nasa linya na natin. Alright, pumapasok ng audio ni Sherwin Alfaro live dyan sa Quirino Grandstand. Kamusta na dyan, Sherwin? Hanggang nasimula ng taon ng pahalik para sa mahal na poong Nazareno. Kung inaasahan ng marami na alas 12 ng hating gabi kanina magsisimula, inagahan pa ito dahil nga sa biglaang dagsa ng mga deboto ng mahal na poong Nazareno. Alas 8:05 kagabi ay matapos yung send-off na ceremony na ginawa sa simbahan ng Quiapo ay mabilis na naihatid dito nga sa harapan ng Quirino Grandstand ang imahe ng mahal na poong Nazareno. Ayon sa command post ng PNP dito sa Quirino Grandstand, marami na ang pumila kaninang bandang hating gabi na pumalo sa 600 katao. Numpis ang pila bandang 1:00 hanggang alas 3 ng madaling araw na nasa mahigit 100 lamang ang pumila. Muling dumami ang tao sa pahalik sa Quirino Grandstand bandang alas 9 ng umaga kung saan ay umabot ito sa nasa 400 katao ang pumila at humalik sa imahe ng poong Nazareno. Bandang ngayong tanghali pumapalo na sa 500 katao ang matyaga na pumipila sa mainit at mahabang pila para nga sa pahalik. Maayos naman na inalalayan ng PNP at ng mga tao ng MMDA kasama ng mga tao ng simbahan ng Quiapo ang mga nais na pumila para sa pahalik. May hiwalay na pila rin para sa mga matatanda, buntis at may kapansanan na nasa linya. Samantala, personal na nag-inspect sa Quirino Grandstand ngayong umaga si MMDA
MMDA Chairman Romando Artes para tignan ang sitwasyon sa pahalik sa Quirino Grandstand. Dala ng MMDA ang kanilang mobile command post kung saan naka-install dito ang ilang TV monitor para bantayan ang mga kanto ng Quirino Grandstand na may sa may Padre Burgos, Katigbak Drive at sa Kalaw na Pawang sarado na sa mga iba't ibang sasakyan dahil nga itong mga areas na ito yung dinadagsa ng ating mga kababayan hanggang matapos ang pahalik at simula ng pagbabalik ng prosesyon ng mahal na sa araw ng West session ang isa si Manning Sonia naman sa mga makikita sa dito Ating babalikan ng report na yan ni Sherwin Alfaro na re-establish lang tayo ng linya na dyan pa rin ho sa nagpapatuloy na tradisyonal na pahalik sa Quirino Grandstand. Samantala, sa kaugnay pa ring balita, inilabas na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga alternatibong ruta para sa mga sasakyan at truck na patungong southbound at northbound lanes sa kasagsagan ng traslasyon sa darating na puyan na Huwebes. Para sa mga light vehicles, ang mga sasakyang mula Timog, Oroas Boulevard at Taft Avenue ay maaaring dumaan sa United Nations Avenue, diretso sa Nagtahan Otis kaliwa sa Mabini Bridge, patungo sa Magsaysay Boulevard at Lacson Avenue, papunta sa inyong destinasyon at pabalik. Ang mga sasakyang manggagaling naman sa Hilaga o yun hong Malabon, Navotas at Port Area ay maaaring dumaan sa Anda Circle pagkatapos ay dadaan sa Soriano Avenue sa Intramuros, Magallanes Drive papuntang Chinatown. Ito naman po ay para sa mga truck kung papuntang North Harbor mula sa SLEX, dumiretso sa Osmeña Avenue, kanan sa Quirino Avenue, diretso sa Nagtahan Street papunta sa Lacson Avenue, kaliwa sa Yuseco Street at diretso patungong Kapulong Street. Maaari namang kumanan o kumaliwa sa R10 Road papunta sa inyo pong mga destinasyon. Mga trucks na magmumula naman sa Parañaque ay maaaring kumanan sa Quirino Avenue, papuntang Nagtahan at Lacson Avenue, patungo sa inyong destinasyon. At ang mga trucks naman na patungong south ay maaaring gumamit ng mga kaparehong ruta. Sa iba pang mga balita, bumili sa halos 3% ang inflation rate para sa buwan ng Disyembre noong nakalipas na taon. Mas mabilis kumpara sa datos na naitala noong buwan ng Nobyembre. Ang paliwanag ng Philippine Statistics Authority, tinutukan ni Kyle Bulyas. Bumilis ang inflation rate o ang paggalaw sa presyo ng mga bilihin para sa buwan ng Disyembre taong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala sa 2.9% ang inflation rate nitong nakaraang buwan, mas mabilis sa 2.5% na datos noong November ng nakaraang taon. Paliwanag ni National Statistician Dennis Mapa, pangunahing dahilan nito ang mabilis na pagtaas sa presyo ng bahay, tubig, kuryente at mga produktong petrolyo. Nakaambag sa mabilis na inflation ang pagtaas ng presyo ng kuryente sa kabila ng pagbaba nito noong buwan ng Nobyembre. Bukod dito, ikalawang dahilan aniya ng mas mataas na antas ng inflation noong Disyembre ang pagtaas ng presyo ng transport na naitala sa 46.9% ng kabuoang inflation. Pangunahing dahilan naman ito ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng gasolina at diesel at maging ang pagmahal ng pamasahe sa barko. Samantala, naitala naman ang average inflation ng bansa para sa taong 2024 sa 3.2%. Sa kabila ng pagbilis ng inflation, pasok pa rin ito sa target range ng pamahalaan para sa taong 2024. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Bilang pagsalubong naman sa panibagong taon ng kanyang administrasyon, pinaunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang unang full cabinet meeting ngayong 2025. Ano nga ba ang mga naging prioridad ni PBBM sa naturang pulong? Tinutukan yan ni Leth Narciso.
Alas 10 kaninang umaga nang mag-umpisa ang pulong ng buong gabinete sa Malacanang. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unang full cabinet meeting ngayong 2025 tungkol sa big ticket projects at ODA-funded projects ang inilatag na agenda ng pulong. Pero unang pinag-usapan sa meeting ang implementasyon ng General Appropriations Act of 2025. Tinalakay rin ang mga naantalang pagpapatupad sa ilang infrastruktura sa ilalim ng Department of Transportation. Humingi naman ng updates ang Pangulo tungkol sa high-impact programs and projects. Partikular na dito ang tungkol sa food security at environmental protection sa pamagitan ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. DSWD at hindi Kamara. Ito ang mariing paalala ng isang kongresista sa kung sino nga ba ang nangangasiwa sa kontrobersyal na Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Giit pa nito, silang mga kongresista lamang ang nagbabantay para tiyakin na makakarating nga ang ayuda para sa dapat nitong kapuntahan. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Ang Department of Budget and Management at hindi ang Kongreso ang nangasiwa sa pondo ng AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ito ang nilinaw ni Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, matapos tutulan ng Senado ang pagkakalob ng pondo sa AKAP nang tinatalakay pa ang 2025 national budget. Paliwanag ni Co, hindi hinawakan ng mga congressmen ang pera dahil wala ito sa budget ng Kamara, kundi nakapaloob sa budget ng DSWD. Bukod dito, ang DSWD rin anya ang responsable sa pagsusuri ng listahan ng mga benepisyaryo. Ayon kay Ko, masusing pinag-aaralan ng DSWD kung sino ang mga nasa minimum wage level dahil hindi pwede sa programa ang mataas na sweldo o may kaya. Sabi pa ni Ko, ang mga congressmen ang nagmamonitor lang sa distribusyon ng pondo para matiyak na sa mga tunay na benepisyaryo ang mabebenepisyuhan ng naturang programa. Nang nilagdaan ang 2025 national budget, hindi vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang 26 billion pesos na pondo para sa AKAP. Pero sa naging desisyon ni Pangulong Marcos, ang kontrobersyal na AKAP ay papangasiwaan hindi lamang ng DSWD kundi kasama na rin ang DOLE at ang NEDA. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng futsal, makakaharap ng Philippine Women's National Futsal Team ang Kuwait sa unang pagsabak nito sa Futsal Asia Cup Qualifiers sa paparating na linggo. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Isang intense battle ang agad bubungad sa Philippine Women's National Futsal Team para sa nalalapit na AFC Women's Futsal Asian Cup Qualifiers. Bago magsilbing host ang bansa sa 2025 Women's World Cup, sasabak muna sa serye ng mga laro ang Pinay 5 sa Group C para sa qualifiers na gaganapin sa China. Sa unang pagsabak ng national sa Asian qualifiers, agad nitong makakasagupa ang FIFA ranked number 18 na Uzbekistan at number 61 na Kuwait. Makakaharap ng Pinay 5 ang Kuwait sa linggo, January 12, alas 2 ng madaling araw. Habang agad naman itong susundan ng laban kinabukasan, January 13, kontra sa Uzbekistan alas 11 ng gabi. Para kumpletuhin ang kanilang group stage campaign, makakatapat din ng Pinay 5 ang Turkmenistan sa January 15 at Australia naman sa January 19. Siyam lamang sa 18 clubs ang makakaabante sa Asia Cup na gaganapin sa China. Ang naturang mga slot ay makukuha ng top 2 squad sa bawat group at ang top 3 sa lahat ng teams. Ang siyam na kupunan ay maglalaban-laban para malaman kung sino-sino ang aabante para sa World Cup na gaganapin dito sa bansa. Sa ngayon, otomatiko nag-qualified ang nationals at tanging ang magiging top 3 finishers sa Asia Cup ang makakapasok sa Worlds. Para sa MBC TV Network News, ito si Milim Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Umaalingasaw na tambak na basura sa lungsod ng Maynila, nahakot na nga ba? Sa MBC TV Global, Canadian Prime Minister Justin Trudeau magbibitiw na sa pwesto. Para sa Showbiz Spotted, Spider-Man co-stars na sina Tom Holland at Zendaya may special announcement sa kanilang fans. At sa Hoy, bawal yan. May mga establishmentong hindi tatanggap ng national ID, posible nga bang patawan ng parusa? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Mahigpit nang binabantayan ng Philippine National Police o PNP ang iba't ibang pribadong armadong grupo na pinangangambahang magdudulot ng gulo sa darating na halalan. Ang buong detalye sa ipatutupad na nationwide gun ban, ihahatid sa atin live ni Edniel Parosa. Edniel. Joel, nakatukoy na ang Philippine National Police ng tatlo pang private armed group na aktibo habang papalapit ang midterm senatorial at local elections. Ayon kay Police Brigadier General Gil Fajardo, tagapagsalita ng PNP, naitalama ito sa Central Luzon, Visayas at Mindanao. Maliban sa mga aktibong PAGs, kung tawagin, may 5 potential din naman ng grupong minamonitor sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ni Fajardo, binabantayan ang naturang PAGs o private armed group na pinangangambahang magamit sa harassment o aktibidad ng mga politiko. Nauna nang ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang pinaigting na kampanya laban sa PAGs at loose firearms habang papalapit ang halalan. Siyempre, yung mga risk factors po, yung pala patuloy nating binabantayan. Unang-una po yung mga potential private armed groups na po pwede pong magamit during and before and even after the election. Of course, yung ating loose firearms na normally ay nagagamit po yan pagka may mga incident po tayo. At yung mga namomonitor po natin, particularly yung mga intense political rivalries po. Kasadong ipatupad ng PNP maging ng Commission on Elections ang nationwide gun ban sa Enero 12 kasabay ng pag-arangkada ng election period. Exempted na o sa pagbabawal na magbitbit ng baril ang law enforcement agencies at mga aktibong tauhan ng militar. Gayon din, hindi kasama rito ang mga abogado, judge at justices na may banta sa kanilang buhay o may tungkulin para magdala sila ng kaukulang armas. Gaya na nagdadala ng mga malalaking pera. Maaari namang mag-apply ng exemption ng mga nais maabsuelto sa gun ban, pero ito ay patay sa basbas ng Cabinet Committee on Ban on Firearms and Security Concerns. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Agad pinasinungalingan ng Leonel Waste Management Corporation ang alegasyong nagpabaya umano sila sa kanilang kontrata na mangolekta ng basura sa lungsod ng Maynila. Giit ng service provider, maliban sa maaga silang nagpaabiso, may milyon-milyong utang pangaraw sa kanila ang LGU. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Mariing pinabulaanan ng Leonel Waste Management Corporation ng mga paratang ni Manila Mayor Hani Lacuna nang umano'y kapabayaan ng kumpanya sa pangongolekta ng basura ngayong holiday season. Ayon sa Leonel, matagal na nilang inibisuan si Mayor Hani noong September na hindi na sila lalawak sa bidding para sa 2025 upang mabigyan ng sapat na oras ang lokal na pamahalaan sa paghahanap ng bagong kontraktor. Sa kabila nito, patuloy pa rin umano nilang tinutupad ang kanilang serbisyo hanggang Disyembre at 31 kahit na hindi pa nababayaran ang mahigit sa 561 milyong pisong utang ng LGU. Sinabi rin ng kumpanya na labis nilang kinalulungkot ang paninisi ni Mayor Hani sa tambak ng basura sa lungsod. Git nila nagbigay na sila ng sapat na abiso upang maiwasan ang kasalukuyang sitwasyon. Umaharap sa batikos ang
administrasyon ni Mayor Hani Lacuna dahil sa pagdami ng basura sa iba't ibang bahagi ng Maynila, lalo na tumaas ng 4% ang dami ng basura ngayong holiday season. Ayon sa alkalde, sa gitna ng isyong ito, lumabas sa isang survey na bumaba sa ikatlong pwesto si Mayor Lacuna sa pagkaalkalde ng Maynila. Nangunguna si dating Mayor Isko Moreno Dumagoso habang pumapangalawa mayoral aspirant Sam Bersosa. Samantala, nahakot na ang mga tambak na basura sa kahabaan ng Rizal Avenue, partikular na sa pader ng Chinese Cemetery sa Santa Cruz, Maynila. Isang malaking truck ng basura ng Metro Waste na bagong nangongolekta ng basura sa lungsod ng Maynila. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, umiihip pa rin ang malamig na hanging amihan na sa malaking bahagi ng Luzon. Asahang makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Magdadala rin ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa Metro Manila, Ilocos Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Kasalukuyan ng mga nakataas ang gale warning sa Batanes, sa Babuyan Islands at sa mga baybayin ng Ilocos Norte dahil sa banta ng matataas na alon dulot din ng amihan. Habang limitado ang kalat-kalat na thunderstorms na dala ng shear line sa probinsya ng Quezon. Ayon sa Pag-asa, asahang magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng bansa hanggang sa mga susunod na araw. Pero maghanda pa rin ng payong dahil sa posibilidad ng mga biglaang pagbuhos ng ulan pagsapit ng gabi. Samantala, sa iba pang balita, naitala ang minor phreatomagmatic eruption sa Taal Volcano kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nangyari ang pagsabog alas 7:38 ng gabi. Bukod sa mahinang pagsabog, nagkaroon din ng 3 minutong volcanic earthquake. Kasalukuyang nakataas pa rin ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal, kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at sa Permanent Danger Zone. Inanunsyo na ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw sa pwesto nitong Lunes. Ito ay dahil sa patuloy nitong pagbagsak sa mga poll surveys na sinabayan pa ng mga problema sa loob mismo ng kanilang partido. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Canada, inanunsyo na nitong Lunes ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau ang kanyang pagbibitiw sa pwesto matapos ang halos 9 na taong pamumuno. Ito ay matapos ang ilang buwan na magkakasunod na pagbulusok nito sa pre-election post dahil sa kawalan ng kumpiyansa ng publiko sa Liberal Party na kinabibilangan nito. Ayon kay Trudeau, magbibitiw ito sa kanyang pwesto sa oras na makapili ng kanyang partido ng bagong leader na mamumuno rito. Samantala, binalot naman ng matinding yelo o snow ang bahagi ng Mid-Atlantic region sa Amerika. Dahil dito, ipinasara na ang mga paaralan at establishmento habang nagdeklara na rin ng state of emergency ang ilang lugar tulad ng Kansas, Kentucky, Arkansas, West Virginia, Virginia at Maryland. Ayon sa US National Weather Service, inaasahang aabot pa sa hanggang 12 pulgada ng yelo ang babalot sa lugar sa mga susunod na araw. Sa iba pang balita, isang turista naman sa Thailand ang napatay ng isang elepante na biglang na-stress habang pinapaliguan niya ito. Isang popular na gawain sa Koh Yao Center kung saan nakatira ang naturang elepante ay ang pagpapaligo sa mga hayop. Gayunpaman, matagal na itong kinokondena ng mga animal activists dahil sa pag-abala sa natural na gawi ng paglilinis ng mga elepante at posibilidad na magdulot ito ng pinsala sa mga hayop. At iyan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng Hollywood, isa na namang power couple ang mauuwi sa kasalan ang pagmamahalan. Nako, sana all. Ang mga bida kasi ng Spider-Man Homecoming na sina Tom Holland at Zendaya engaged na. Narito ang report.
Engaged na ang Spider-Man co-stars na sina Tom Holland at Zendaya. Batay sa reports ng US media, binitawan ng 28-year-old British actor ang tanong na will you marry me sa tahanan ng kanyang soon-to-be wife sa Amerika noong nagdaang holidays. Anila, very romantic and intimate ang nangyaring proposal kung saan ibinigay ni Zendaya ang kanyang matamis na yes. Ang kumpirmasyong ito lumabas kasunod ng katatapos lang na 82nd Golden Globe Awards sa Beverly Hills, California, kung saan di nakaligtas sa matatalas na mata ng netizens ang sing-sing na suot ng American actress-singer noong rumampa ito sa red carpet na unang napaulat na isang 5.02 carat east-west cushion diamond bottom back ring na bahagi ng engagement collection ng UK jeweler na si Jessica McCormack. Kung matatandaan, taong 2017 nang bumida sina Tom Holland at Zendaya bilang Peter Parker at MJ sa Spider-Man Homecoming. At makalipas ang 4 na taon o noong 2021, nakumpirmang in a relationship na ang dalawa. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. 3 bahay tinupok ng sunog sa Balanga, Bataan. Sa MBC TV Sports MMA fighter na si Jeremy Pacquiao balik aksyon sa Pebrero. At sa showbiz spotted John Estrada, binasag ang katahimikan matapos maiugnay sa isang aktres. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Labis na nababahala si Senator Jinggoy Estrada sa paglalayag ng tinaguriang Chinese monster ship sa bahagi ng Zambales sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Dapat anya tayong manindigan dahil patunay ito ng patuloy na pambabastos ng China sa soberanya ng Pilipinas. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Nakababahala ang nangyaring pagpasok sa karagatan ng Zambales ng pinakamalaking barko ng China Coast Guard na kung tawagin ay monster ship. Ito ang deklarasyon ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada, Chairman ng Senate Committee on Defense, lalo na't kasunod lamang nito ang natagpuan na underwater drone sa San Pascual, Masbate. Ayon kay Estrada, ang patuloy na hindi otorisadong pagpasok ng China sa ating karagatan ay nakababahala dahil pinatutunayan nito ang kawalan nila ng respeto sa international law at soberanya ng Pilipinas. Dahil sa pangyaring ito ay dapat ipagpatuloy natin ang pagiging mapagmatyag para protektahan ang ating territorial integrity at maritime rights. Nagbigay pugay sa Estrada sa Philippine Coast Guard dahil sa mabilis at epektibo nilang pagkilos laban sa monster ship ng China. Nagpadala sila ng air at water assets upang bantayan ang kinikilos ng dambuhalang barko ng China. Sa magitan ng radio challenge ay pinalalayas ito sa ating Exclusive Economic Zone. Giit ni Estrada, hindi tayo matitinag gaano man kabigat ang puwersang humahamon sa integridad ng teritoryo natin. Bilang isang peace-loving nation, ipagpatuloy natin ang pagtatanggol sa ating soberanya kasabay na mahakbang para sa diplomatic solutions bilang tugon sa bangayan alinsunod sa international law. Una nito'y nauna nang nagpahayag ng pagkabahala si Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino sa natagpuang underwater drone sa Masbate. Kaya't inihain nito ang Senate Resolution 1267 para ito ay imbestigahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sinampahan na ng kaso ang driver ng van na sangkot sa aksidenteng ikinasawi ng 4 katao sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Balita mula sa Davao City. Sinampahan ng kaso kahapon sa mamagitan ng inquest proceeding laban sa driver ng van na kinilalang si Salik Landasan, 46 anyos, na nakatira sa poblasyon Kabakan, Cotabato City. Matapos sumalpok sa isa pang van na ikinamatay ng 4 na tao at ikinasugat ng 2 nitong Sabado alas 8:30 ng umaga, Enero 4, 2025 sa Binugaw Trail, Davao City. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Loreto Dalangin, Chief Investigator ng Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit, kasong reckless imprudence resulting in homicide, damage to property at physical injuries ang isinampang kaso laban sa driver. Samantala, muling pinaalalahanan ng opisyal ang mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho sumunod sa batas trapiko at speed limit na ipinatupad sa lungsod ng Davao upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada. Kung matatandaan, nawala ng kontrol ang driver sa manibela ng van na galing sa lungsod ng Digos patungong Davao City matapos kumabig sa kabilang lane na naging sanhi ng pagsalpok sa van na mula naman sa Davao patungong Cotabato na nagresulta sa pagkamatay ng 4 na pasahero at pagkasugat ng 2 pang iba na kasalukuyang ginagamot sa ospital. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Malalim ang investigasyon ngayon ng ginagawa ng PNP Umingan, LTO Rosales at PNP Highway Patrol Group hinggil sa pagkasunog ng isang Toyota Hilux kulay blue, walang plaka at nagliyab sa walang bahayang lugar sa Purok 6 Barangay Poblacion West Umingan. Sa ulat ni UIC Chief of Police Major Catherine Miawingan, nagresponde sila alas 10 kagabi sa reported sa nasusunog na sasakyan, kasama nila ang Bureau of Fire Protection na agad namang nakontrol ang apoy, subalit makina na lamang ng sasakyan ang hindi pa nasunog. Nakalak at walang plaka ang nasabing sasakyan na pinalalagay ng mga autoridad na posibleng nakaw at ginamit sa masamang paraan. Kaya ito sinilaban. Nananawagan ng mga autoridad sa sino mang nawawalan ng Toyota Hilux kulay blue na makipag-ugnayan lamang sa Umingan Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 bahay at pamilya ang nawalan ng tahanan matapos masunog ang kanilang bahay na naganap sa tabi ng garahe ng Genesis sa Calero Street, Sitio Riverside, Barangay Ibayo, Balanga City, Bataan. Ayon sa mga residente sa lugar, nagsimula ang apoy sa bahay umano na walang tao na pag-aari ito ng may-ari ng isang karinderya sa gilid ng garahe ng Genesis bus na si Aling Helen. Mabilis na rumesponde ang pamatay sunog sa lugar mula sa lungsod ng Balanga at tulong-tulong nila itong binomba ng tubig. Tumulong din ang ilang kalalakihan na residente sa lugar gamit ay timba na naging dahilan para mapatay agad ang apoy. May ilan ding nasaktan sa naturang sunog na agad namang binigyan ng first aid ng rescue medic na nagtungo sa kaganapan ng sunog. Sa ngayon, inaalam pa ang pinagmula ng apoy at halaga ng nasunog. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ng otoridad sa pamamagitan ng warrant of arrest ang top 3 provincial level most wanted persons sa lalawigan sa kasong murder. Ayon sa report ng PNP, dati itong miyembro ng New People's Army sa Northern Samar. Natimbog ang nasabing akusado sa joint police operation ng Sikat Northern Samar Provincial Mobile First Company sa Barangay Diet Biturag, Bayan ng Silvino Lubos. Kasama sa umaristo ang Charlie Company ng 19th Infantry Battalion 8A Philippine Army. Ang akusado isang 42 anyos na former communist group member ng SRC Emporium sa pamumuno ng isang nakilalang si Alice Darin. Matapos ipaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan o constitutional rights sa ilalim ng Miranda Doctrine, ay ngayon nakakulong na ito sa Silvino Lubos Municipal Police Station. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na ang national ID sa mga madalas nang ipinapasa sa mga transaksyon sa gobyerno, sa bangko, universidad at iba pang mga establishmento na kailangan ng pagpapatunay ng identity. Kaya nakapaloob na sa batas na maaaring ireklamo ang sinumang hindi tatanggap ng national ID bilang pangunahing batayan sa pagkakilanlan ng isang tao. Ang parusa para rito, alamin sa report na ito. Ang pagkakaroon ng Philippine Identification o PhilID at mas karaniwang kilala sa National ID ay isa na sa mahalagang patunay ng iyong identidad bilang isang Filipino. Kaya madalas, ito na pangunahing ginagamit sa mga transaksyon sa bangko, gobyerno, maging sa paaralan
kung saan kinakailangan ng patunay ang iyong pagkakakilanlan. Sangayon nito sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act, kung saan dapat kilalanin ng PhilID bilang patunay ng identidad sa mga iba't ibang uri ng transaksyon. Ang sinumang ahensya o kumpanya na hindi tatanggapin ng PhilID sa walang sapat na dahilan ay maaari ring mapanagot sa batas. Base sa Section 19 o Penal Provision ng naturang batas, maaaring maharap sa kalahating milyong piso ang magiging multa para sa hindi pagkilala sa PhilID bilang proof of identity. Kung ang lumabag naman dito ay isang empleyado ng pamahalaan, ay maaaring maharap sa absolute disqualification sa mga public office ng gobyerno. Samantala ay pinagbabawal din ang paggamit ng ID sa mga iligal na gawain o hindi pinapahintulot sa batas. Maaaring maharap ang sinumang lumabag sa kulong na hindi bababa ng 6 na buwan hanggang higit sa 2 taon o multa na hindi bababa ng 50,000 ngunit hindi lalagpas ng 500,000 pesos. Magbabalik aksyon sa MMA ring ang Filipino fighter na si Jeremy the Juggernaut Pacquiao matapos ang halos 1 taon. Muli itong sasabak sa One Fight Night 28 sa Pebrero para may pagpatuloy ang kanyang magandang run sa One Championship. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Muling tatapak sa One Championship ring ang up-and-coming mixed martial art star na si Jeremy the Juggernaut Pacquiao sa Pebrero. Makakaharap ng Filipino fighter si Ibrahim Dawev para sa 3-round bantamweight MMA bout sa One Fight Night 28 sa February 8 na gaganapin sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Para kay Pacquiao, extra meaningful ang kanyang muling pagsabak sa laban matapos ng 1 taon dahil inaasahan din ito ang pagsilang ng kanyang asawa sa kanilang unang anak bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, mayroong 3-1 record ang 28-year-old fighter sa ilalim ng One Championship banner. At sa paparting na laban kay Dawev, susubukan niyang makuha ang kanyang 2 sunod na panalo. Kumpiyansa naman si Pacquiao na malaki ang tsansa niyang maipanalo ang laban dahil ngayon, babalik daw itong mas malakas, mas focused, at handang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad tinuldukan ni John Estrada ang mga intriga tungkol sa kanila ni Barbie Imperial. Ang aktor mariing itinanggi sa pamamagitan ng isang post na may namamagitan sa kanila ng aktres. Ang buong pahayag ni John Estrada tinutukan sa Showbiz Report na ito. Minarkahang fake news sa tinawag na kalokohan ng aktor na si John Estrada ang pagkakalink nito sa aktres na si Barbie Imperial. Sa Instagram, mariing itinanggi ni John na may namamagitan sa kanilang dalawa. Giit nito, kilala niya lamang si Barbie bilang artista at hindi sa personal na level. Minsan lang daw niyang nakita ang aktres noon pa niyang 2021 o 2022 sa isang Christmas special ng Kapamilya Network. At kung sa kanila namang pagtatrabaho sa teleseryeng Batang Quiapo ang ibabato sa kanya, ni minsan daw ay hindi sila nagkita dahil ibaan niya ang grupo, direktor at unit na kinabibilangan ni Barbie. Sa huli, nagpaalala pa ito sa mga online newspaper, tabloid at chismis sites na magsaliksik daw munang maigi bago ilabas ang isang balita. Kapansin-pansin namang nakalike sa post na ito ni John Estrada si Rufo Gutierrez na siyang kapatid ng rumored boyfriend ni Barbie Imperial na si Richard Gutierrez. Magunita na Hulyo noong nakaraang taon ang maging laman ng mga balita ang paghihiwalay ni na John Estrada at ng dating beauty queen na si Priscilla Meireles. Para sa MBC TV Network News, ito ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At iyan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyo. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.